O eto, para po maniwala kayo na tinatakot nila yung mga congressman, hindi na po sa akin manggagaling po. Dito na po. Tayong announcement, mga Ayan. Sa kanya na ho manggagaling at maririnig nyo mga kababayan ha. Meron daw announcement. Ano yung announcement ninyo, boss? meron tayong announcement mga kababayan ha. Ito ho, 100% totoo, hindi chismis. Kilala nyo naman si Banat Bay. Pag ako nagsabi ng balita, ay talagang totoo. Ayan ha, narinig nyo ha. 100% totoo daw po. Ano yun, boss? Sabi daw ng INC at nais itong iparating sa lahat ng mga congressman. Kaya i-share nyo ito sa mga congressman nyo. Ito, isa-share pa din natin, pati ho dito. No? Since napag-usapan natin ang vice-presidente na siya ay tatakbo sa pagkapangulo sa 2028 kung sakali na lusot po, mga bossing. Ito na. Mukhang ang tandem o isa sa nag-aasam para maging vice-presidente ni Sara Duterte pag tumakbo siya ng 2028 election sa pagka-presidente, kung makakalusot ho, ay si Amy Marcos. Nandiyan na si Ma'am Neng Gigi, si BG Badjola, si Dutdut Pintura, si Joel Q na si Reza Force, at si Alonly TV. Sabi, ay, dati pa naman sunod-sunuran ang itsura ni Amy Marcos. Ano po? Biruin mo ha, mga kababayan. Nung binanatan ng vice-presidente, yung nananahimik po na si Apo Lakay, mga boss chipamo sir, hukayin ko yung bangkay niyan, itapon ko sa West Philippine Sea. Ito po, imbis na magalit, mainis kasi binabalasubas yung kanyang nananahimik na tatay, wala lang. Parang baliwala lang ho mga boss chipamo sir. Nako manang Amy ha, parang gusto ko nang maniwala doon sa mga nagsasabi na ikaw daw ay hindi anak ni Apo Lakay. Baka nga. Kaya parang walang pake si Manang Amy doon sa mga pinagsasasabi ng vice-presidente. Kasi kung may pake yan, baka hindi po nagsusumiksik. Sa kampo ng vice-presidente yan. Yung palang ma-offend ka na eh. Diba? Tatay mo nakalibing, nananahimik na, dinamay, biglang huhukayin, biglang itatapon sa West Philippine Sea. Ngayon, ang sabi ni Amy Marcos pa, sunod-sunuran lang ako. Kay BP Sara? Amy Marcos, ready to be Sara Duterte's forever running mate. Ngayon, sige, total naman, binanggit nyo running mate, no? Total naman, yan ang tingin ninyo, na kayo ay magtatandem. Paano na lang? Kung yung Risa Ontiveros o kung si Attorney Leni Robredo, no? Kung si Attorney Leni Robredo mapuwersa, no, sa panawagan ng majority ng Pilipino na tumakbo sa 2028 election. Kasi ngayon mga kababayan, ang decision po ni Attorney Leni Robredo ay manatili po doon sa kanilang lugar, tapusin ang termino ng pagiging mayor, no, 3 beses, at hindi tatakbo sa national ho, mga kababayan. Pero kapag pinwersa ng mamamayang Pilipino, pinilit ng mamamayang Pilipino at pinakita ng mamamayang Pilipino na kailangan natin yung Leni Robredo para susunod doon sa yapak ni Pangulong Bongbong Marcos, at ang magiging katandem bilang vice-presidente si Pangulong Bongbong Marcos. Maglalaban Marcos versus Marcos sa vice-presidente. Sa tingin ninyo po, mananalo ba si Amy Marcos versus kay Pangulong Bongbong Marcos kung tatakbo sa pagka-vice-presidente? Tingin ko malayong-malayo ang magiging agwat. At imposible na manalo itong si Manang Amy versus kay Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan. Bakit? Kasi ang nakikita ng sambayan ng Pilipino sa kanya, parang utu-utu lang sa mga Duterte. Parang sunod-sunuran lang sa mga Duterte. Di po ba? Kay Pangulong Bongbong Marcos, kahit na sino pa ang naninira sa kanya, ultimo kapatid, sinisira siya, patuloy lang po na nagseserbisyo sa mamamayang Pilipino. Patuloy lang po na nagtatrabaho para maubos
yung mga magnanakaw sa gobyerno. Di ba? Mga kababayan? Oh. So tingin niyo po, itong dalawa na ito, kung si Risa Ontiveros at kung si Leni Robredo mapilit ng mamamayang Pilipino at si Pangulong Bongbong Marcos nagtandem, saan pupulutin yan? Sa kanila, sino ang boboto sa kanila? Yung mga araw-araw sumisigaw ng bayaran si Mark Ramos. Yung mga araw-araw na nagsasabi na adik si Mark Ramos kasi sinusuportahan ang gobyerno. Di ba? Yun lang ang boboto sa kanila. Yung mga uto-uto na mga DDS ho, mga bossing. Yun lang. Tingin niyo po ba iboboto si Sara Duterte na mga kakamping? Hindi. Kaya nga po, alam nila yan eh. Alam nila na malaki ang tsansa na matalo sila sa 2028. Kaya ang ginawa ng Vice Presidente, lumapit kay Leni Robredo. Nung piyesta po ni Ina, doon po sa Naga, mga kababayan, ay walang pasabi. Bigla na lang pumunta sa bahay ni Atty. Ay hindi, meron naman daw pasabi. Kaya lang, 5 to 10 minutes, nasa bahay na daw, mga kababayan. Kasi baka iniisip nila, nako kapag ka nagpasabi tayo, 2 araw bago yung araw na tayo ay pupunta, baka sabihin, wala doon sa bahay, baka magdahilan, at ayaw sila at hindi sila harapin ho, mga bossing. Di ba? Di ho ba, mga kababayan? Kaya ang ginawa ng Vice Presidente, 5 to 10 minutes, malapit na sa bahay, tsaka nagsabi. Ano sa tingin ninyo ang dahilan nun? Wala lang, simpleng kamustahan lang. Parang imposible. Naalala niyo po, nung nanunungkulan ang dating Pangulong Duterte, kung paano niya binabalasubas, itong si Atty. Leni Robredo ho, mga kababayan. Di ba? Oo. Yun, ang tingin natin doon ay paghingi ng tulong at makipag-tandem sa kanila si Leni Robredo para po makuha ang pulso ng mga kakamping. Kasi solid, nagiging solid po ang kakamping. Actually, dati pa ho solid yan. 2016, ilan ang bilang nila? 14 million. 2022 election, nung nag-end po yung boto ni Atty. Leni Robredo, 15 million plus. Etong 2025 na eleksyon, kila Bam Aquino at kila Kiko Pangilinan, 20 million ang naging boto nila. So umaangat po, mga kababayan. Sa atin naman, mga sumusuporta sa gobyerno at kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi ho tayo magkakapal ng muka na sasabihin natin na 31 million tayo solid. Mga DDS lang po ang nagsasabi nun. Ano po, 32 million ang bumoto. Kahit na tayo bumaklas na at hindi na sumusuporta sa kanila. Sa atin ho, sabihin na natin 11 million yung nalagas. Yun po yung mga DDS, mga kababayan. Pero may natitira pa pong 20 million. Sa oras na talagang nagsama ang pink at pula, mga boss chief amo sir, tag 20 milyon. Siyempre, yung pink, sino ang iboboto na Vice Presidente? No, kahit yung iba sa kanila, kahit yung iba sa kanila, ayaw pa din kay Pangulong Bongbong Marcos kung ang pagpipilian, Bongbong Marcos at Amy Marcos, sino pipiliin nung iba doon? Kahit ayaw nila kay Pangulo, baka mapuwersa sila na si Pangulo pa din iboto. Kesa naman ho kay Amy Marcos. Di ba? O tayo, ganun din ho, mga kababayan. Lahat ng nakasuporta kay Pangulong Bongbong Marcos dahil pinagtiwalaan ni Pangulo, kung si Leni Robredo ay mapuwersang mapatakbo, siyempre, Leni at Bongbong ay boboto natin. Etong mga ito ang kawawa. Kasi mga DDS lang po ang matitirang botante niyang mga yan. Never na boboto yung mga sumusuporta kay Pangulo at sa gobyerno dito sa dalawa na ito. Di po ba? At never naman din pong boboto ang mga DDS kay Leni Robredo at kay Pangulong Bongbong Marcos. So nakikita nyo na ho, mga kababayan, no?
Kahit pa, sabihin mo pa, Robin Padilla, ang itambal dito kay Vice President Sara Duterte, mukhang malabo pa din pong manalo mga bossing. Basta DDS at DDS ang nagtambal, may tulog yung mga yan. Kasi yun lang po yung makukuha nilang crowd. Yung mga utu-utu lang po.